Good morning, Katribo! Good morning, it's 17 days na lang. 17 days! Troy. Paborito mong number, 17. 17. 17 days na lang, magpapasko na. Pasko na. Merry Christmas. Pero pakilala mo na tayo, Katribo. Ako pala si Katribong Coffee Manalo. Ako naman po si Katribong Roy Palovelio. At ito ang Gising na! Magandang umaga mga Katribo. Welcome sa inaabang programa sa Daily Tribune at Teleradyo Bariu TV na Gising na! Samahan niyo kami sa inyong pag-almusal habang binabahagi namin ang mga natatagong kwento sa mga balitang ating nababasa sa mga pahigan at napapanood sa telebisyon. Ayan, ang Gising na! Mapapanood sa Radyo Bandido TV, seen on Sky Cable Channel 224 and TV Plus boxes, GMA for the box, and all DTT boxes. Simulcast din on DCRJ 810 AM. At syempre, may babrowse dito sa internet at social media at mababasa pa sa Daily Tribune. Kaya naman ito mga Katribo, ang tanging programa na masasabi nating totoong Omni-Media! Kaya mula alas 8 hanggang 7 ng umaga, ilabas na ang ating mainit na kape sapagkat ang Gising na ay mapapanood na sa TV, mapapakinggan pa sa radyo, pwede nga panood at nabasa sa aming YouTube channel Tribune Now at Daily Tribune Facebook page at mababasa rin sa pahayagan. We are everywhere! Kaya mga Katribo, gising na! Kahit malamig ang umaga, mahirap bumangon. At Fiesta official ngayon, marami ngayon sa ating mga Katribo ang China Oil. Nasa bahay na. Buti pa sila. At habang nagpapahinga kayo sa inyong mga bahay, habang nakahiga pa kayo, siguro naghahanda ng inyong pag-almusal, basahin natin ang mga balitang mababasa sa pahayagang Daily Tribune sa araw na ito. Sa ating front page or banner story, Duterte Legacy Cemented, sabi ng palasyo. At totoo na may ako rin niwala ko dyan. Konkreto na? Konkreto na. At sa front page pa rin natin, joblessness, inflation rates drop. Ayan, ang magandang balita. Sana dire-diretso na yan. Kawawa naman ang ating mga Katribong nawawalan ng trabaho. At ngayon lang makakabangon. At sabi ni Biden recognizes Duterte's Democratic Initiative. Ating aliado. Inimbitahan doon sa isang forum si Pangulong Duterte. Akala natin noon, inaabangan natin, but it turned out he's just biding his time. At sabi kahapon niya, ito sa interview natin, sabi ni the Presidential Advisor on Entrepreneurship, Joey Concepcion, Philippines is the safest place during the pandemic. Kasi napakababa naman natin ngayon ang numbers natin sa COVID-19. Binubugbog tayo, kulelat daw tayo. May mga hospital sino na ngayon sa ang atin, kulelat? ilang araw nang walang COVID patients. NKTI na, at PGH. At Rodi, isa pa, the story pa rin natin, Rodi, EO access Lapu-Lapu's hypen. Oo naman. Wala na siyang hypen ngayon. Hypen ngayon. Basta talaga yung Lapu-Lapu. At saka at least kabawas ng paggasto sa tinta. Lalo yung Steve Lapu-Lapu, paborito ko yun. Parang natatandaan ko talaga yung pag-uusap sa mga pangalan na yan. Yung dati yung Caloocan City na gustong gawing K. Sabi ng isang opisyal na hindi dapat kasi magiging Caloocan Kitty. At sa balitang showbiz, Beyond Zero poised to go global. Talaga namang global na. Lumilevel up. Level up. At sa balitang Tarsi, ear plague. Aba, ano kaya naman itong ear plague na ito mga Katribo? Kung interesado kayo malaman ang detalye ng mga balitang yan, bilhin na ng kopya ninyo ng Daily Tribune sa araw na ito. At saan nyo ba makukuha kundi sa National Bookstore, mga paborito nyong newsstand, sa mga coffee shop at Family Mart. Ayan mga Katribo ha. Pero ito talaga ang mukhang na-intriga ako dun sa ating banner story ngayon. Katribong Comfy. Ang sabi ng palasyo, Duterte Legacy Cemented. Bakit ba? Talagang naniniwala ko. Nangihinala lang ako na napakalakas sana talaga ng partidong PDP laban ngayon. Diba ang sinasabi na nung mga nakaraang buwan, pukulela tayo. Pero ngayon,
Even the World Bank is saying na ang economy natin will grow by 5.3% this year. Isa sa pinakamataas yun, no? Oo. At yung joblessness natin, ang pababa. Even yung inflation natin, bumababa. Although medyo mataas pa rin, sa 4.2%. Oo naman. Pero yung inflation po, global global trend yan. Trend ngayon. In fact, mas mataas sa ibang mga, sa mga Western countries. Walang nakaligtas dyan. Inflation. Walang nakaligtas dyan. Dahil may problema sa supply chain. Pero itong balitang ito kasi medyo leaning more on the political side. Kasi ang pagkatingin ko ngayon kay Pangulong Duterte, parang para bang dalagang niligawan ng marami. Oo. Walang kandidato Ang daming gustong mga presidentiable na gustong manligaw sa kanyang endorso. Talagang the end justifies the means. Dati pinupulaan ang administrasyong Duterte. Ngayon, meron siya maraming ebidensya Diba? Ngayon, pataas sa ekonomiya natin. Ang galing tayo sa pandemic, nasa pandemic tayo. Doon the previous months, ang sabi nila, ang estimate sa atin, the forecast is economy will grow just by modest 4%. Ngayon sa 5.3% na. At the next year, mas nasa mga 7+, 7.2 ang projection ng economic growth natin. At ayan ang inaasahan naman natin at nananalangin tayo na magdire-diretso yan. Kaya naman ang mga kandidato ngayon, si Mayor Isko Moreno, niligawan siya. Walang, walang keme-keme ngayon na i-endorso niya ang senatorial candidacy ni Pangulong Duterte. At hindi Isko yung endorsement. At isasama pa sa kanyang senatorial ticket. Iboboto raw niya. Ang team naman nila Senator Ping Lacson at Tito Soto, kailanman ay nagsabing hindi sila oposisyon sa administrasyon ni Pangulong Duterte. At ganun din naman ang kampo nila Senator Bongbong Marcos at Sara Duterte, of course. Hindi rin naman siguro maituturing na oposisyon si Senator Manny Pacquiao. Bagamat mayroon silang hindi pagkakaunawaan. Pero yung nagkausap sila kamakailan lang, di ba? Kaya 3 weeks ago, nagkausap na sila. They buried the hatchet. Kaya, siguro malaman naman natin ang iba pang nangyayari sa labas ng ating studio maliban sa mga balitang nihatid natin sa mga pahina ng Daily Tribune. At para dyan, nandito po naman ang ating field reporter na si MJ Blancaflor para sa iba pang mga balita. Pasok, MJ! Hello at magandang umaga rin sa inyo. Hindi pa nga masabi ng Malacanang kung tatanggapin ni Pangulong Duterte ang alok ni Manila Mayor Isko Moreno na maging bahagi ng kanyang senatorial slate sa eleksyon 2022. Matipid na pahayag ang naging sagot ni Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles kahapon nang tanungin siya kung bukas ba ang Pangulo sa posibilidad na maging kandidato ng ibang partido. Ayon kay Nograles, tanging si Pangulong Duterte lamang ang makapagsasabi kung tatanggapin niya ang alok ni Moreno. Sa kabilang banda, sinabi ni Nograles na ang alok ay patunay lamang na may kumpiyansa ang taong bayan sa mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na 5 taon. Dagdag pa niya, nagpapakita rin ito ng pagiging bukas ng taong bayan na muling ihalal ang Pangulo bilang senador sa 2022. Kung inyong maaalala, kumakandidato si Pangulong Duterte sa ilalim ng Partidong Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Pangulo sa naging alok ni Moreno na sumapi sa aksyon demokratiko. Hindi pa rin tiyak kung sino na ang i-endorso niya matapos si anunsyo ni Senador Bongo na hindi na siya tatakbo sa pagkapangulo. Ako si MJ Blancaflor nag-uulat para sa Gising Na, live na mapapanood sa Teleradyo Bandido TV, simulcast via DZRJ 8:10 AM at naka-livestream din sa Facebook pages ng DZRJ, RJFM at ng pahayagang Daily Tribune. Maraming salamat. Balik sa inyo. Maraming salamat, MJ. Gusto mo sa energy ni MJ. Ang taas na energy ni MJ. Ang aga-aga talagang gising na siya. Siguro, masarap ang almusal niya ngayon. At ito nga, pinapag-usapan natin yung kasamang katribong kompi, yung mga nanghihingi ng pag-endorso ni Pangulong Duterte. Pero mukhang sa nakaraang mga araw ay tahimik na tahimik ang Pangulo. Oo nga medyo nag-iisip pa kasi siya kung siguro kung sino yung kanyang i-endorso na presidential. At saka siguro pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte umaasa pa rin siya na itutuloy pa rin ni Senator Bongo yung kanyang pagtakbo. Oo nga, pero mukhang ayaw na talaga ng mama. Nung nakaraang araw meron ding statement si Senator Bongo na bagamat hindi pa raw siya formal na nagwi-withdraw ng kanyang Certificate of Candidacy sa COMELEC,
ay pinapayuhan na niya yung kanya mga supporter at mga tagahanga na kung maaari huwag na magtipon-tipon sa harap ng Palacio de Gobernador para naman hindi na rin sila napapagod sapagkat mukhang desidido na siya sa pag-atras ng kanyang kandidatura. Dahil nga, ang sabi naman niya, ang kinonsideran niya rito ay hindi lang ang kanyang sarili kundi ang kanyang pamilya na ayaw, ang posisyon, ang ika nga ay awkward na posisyon ni Pangulong Duterte. At ang kanyang isipan ay nagtatalo at damdamin. At hinihiling na rin sa kanyang mga supporters na yung mga gagastos sa kanyang paggawa ng mga campaign materials o ng mga tarpaulin at mga posters ay i-donate nyo na lang daw po sa mga nangangailangan. Lalo ngayon, nasa pandemic pa rin tayo, although unti-unti na umuusad ang ating ekonomiya, pero may mga kababayan pa rin tayo na patuloy na nangangailangan ng tulong. At sabi rin ni Senator Bongo, kahit naman hindi siya tatakbo ngayon sa pagkapangulo, senador pa rin naman siya at maipagpapatuloy niya pa rin yung kanyang mga programa sa pagtulong, particular yung kanyang malasakit center. Oo naman. At nakakatutulong sa mga kababayan natin. At nakilala rin si Senator Bongo sa pagtulong niya sa mga nasunugan. Kahapon lamang, mga katribo, mukhang may 2 malaking sunog na naganap dito sa Metro Manila at sana naman ay naniniwala ako na hindi nakalampas yan sa pansin ng ating Senador Bongo. At naniniwala ako na maaabutan naman ng kanyang tulong at kalinga ang mga kababayan nating nasunugan. Sapatos tsaka bisikleta. Oo, at saka siyempre yung tulong pangkabuhayan. Oo, iba siyempre yung lalo na ngayon na sobrang lamig na ng panahon ngayon. Sa gabi kawawa yung mga bata. Kaya kahit may temporary sanang masilungan, alam naman natin yung mga LGU tumutulong din yan. Pero siyempre, every additional help is welcome. Ayan. At ngayon naman, araw na ito ay tapok sa tindahan ni Tarsi, ang murang seafood platter. Makakasama natin maya-maya lamang ang owner nito na si Kazel Gapus para i-present ang kanilang pinagmamalaking product. Abangan nyo yan, mga katribo, at para naman sa ating Ice Week Question of the Day, ito ating katanungan. Pabor ka bang iparehiso ang SIM card mo? Kaya mga katribo, ipadala ang inyong mga komento at reaksyon sa isyong ito sa aming number na 0968-704-650 at mag-comment na rin sa aming Facebook page, Daily Tribune. Ayan mga katribo, hintayin namin ang inyong mga komento, haka-haka, kuro-kuro, damdamin sa loobin, vehement objection, intelligent observation. Sa number na yan, 0968-704-650 at sa aming Facebook page para naman mabasa namin dito. At siyempre, nais naming batiin sa sandaling ito ang ating mga katribo na patuloy sumusubaybay sa ating programa araw-araw. Siyempre, namimiss namin si Atty. Lia. Atty. Lia, good morning. Good morning. At siyempre, si Atty. Kiel. Atty. Kiel, good morning din sa'yo. Good morning. Sabi ko, Atty. Kiel, if the cat is away, the mouse can play. Sabi naman, mayroon din daw motto si Atty. Lia. If the cat is away, the mouse is being monitored. May CCTV naman. Ang ating mga katribo na si Otep Trillanes Sablan, good morning. Good morning, Otep. Otep. Okay, si Joshua Buendia. Good morning, Pat Joshua. Santos, good morning. Siyempre si Larry Payawal, hindi nakakalimot yan. At ating mga katribo, mga editor, sila Julius Manicad at Ray Bangkod. At siyempre John Harry Dodson. Opo. Si Ma'am Chingy. Ma'am Chingy, good morning, Ma'am Chingy. At saka gusto ko rin kumustahin si Ma'am Chingy na namimiss din natin. Ma'am Chingy, kailan ka pa magbabalik? Sana mukhang maganda yung kanyang project. Mukhang maganda yung kanyang project. Maganda yung proyekto niya, hindi lang sa ekonomiya ng bandang norte. At siyempre, babatiin din natin si Mami Agripina Gilyang na mami ng ating reporter na si Michelle, na nanonood din ngayon. Ay, good morning, Mami Michelle. Ay, yan. Mami ni Michelle. At matindi na katutok dahil pag-uusapan natin ang iba pang mga issue sa pagbabalik ng Gising Na! Boto Moto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Chris masaya, pagsama-sama. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan.
Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Boom. Be updated sa news and happenings katribo. Hatid ng Daily Tribune sa inyo ang mga balitang napapanahon sa loob at labas ng bansa. Kami na ang bahala sa paghahatid sa inyo ng mga latest and reliable news. We got you covered sa programang Tribune News on Q. Mapapanood mula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Biyernes sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Botomoto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Chris Masaya, pagsama-sama. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Muling nagbabalik ang Gising na! At nagbabalik na rin ako. Oo nga, bakit? Babalik ang na-traffic na si Kim. Sancha. Saan ba ma-traffic? Sa Alabang flyover. Aba, holiday na holiday, ma-traffic. Ako naman, hindi ako na-traffic. Ang luwag nga ng... Oo nga. Ako naman napakaluwag ng kalsada, kaya mabilis ang aking biyahe kanina. Buti pa kayo, China Oil. In fact, bumalik pa ako ng bahay natin, Kaya- iwan ko yung cellphone ko eh. Kaya siyempre, importante na malaman ng ating mga katribo ang mga pangyayari sa labas ng ating studio. At para sa karagdagang pangbalita, narito ang ating field reporter na si Michelle Giliang para naman sa kanyang ulat. Pasok, Michelle. Pinagpapaliwanag ng Commission on Audit ang Philippine Health Insurance Corporation sa halos 15 bilyong pisong advance payment nito sa iba't ibang ospital sa buong bansa. Sa 2020 Annual Audit Report ng ahensya para sa PhilHealth, sinabi ng COA na di umano'y illegal ang paggamit ng PhilHealth sa 14.97 billion pesos sa ilalim ng interim reimbursement mechanism nito. Sinabi ng COA na ang disbursement ng bilyong pisong ito para sa mga healthcare institution ay walang legal na batayan dahil ito ay bumubuo ng advance payments. Ito raw ay pinagbabawal sa ilalim ng Section 88 ng Presidential Decree Number 1445 ang Government Auditing Code of the Philippines. Ang probisyon na iyon ay nagsasaad na ang advance payment para sa mga serbisyong hindi pa naibibigay o para sa mga supply na hindi pa naihahatid sa ilalim ng anumang kontrata ay dapat aprobahan muna ng Pangulo. Inilabas ng PhilHealth ang nasabing pondo para sa 711 pampubliko at pribadong ospital sa buong bansa sa gitna ng pandemya. Pinapayagan ito sa Circular Number 2020-0007 na inisyu noong March 20, 2020 ng PhilHealth. Sa kabila nito, nagpahayag ng pagkabahala ang isang mambabatas sa findings ng COA tungkol sa financial management ng PhilHealth noong nakarang taon sa gitna ng COVID-19 pandemic. Question ni Marikina City Representative Stella Luz Kimbo ang mga pondong nilabas ng PhilHealth kahit hindi pa nakumpleto ang pagbibigay ng mga serbisyo ng mga ospital na pinagkalooban nito. Ani Kimbo, malinaw na paglabag ito sa Government Auditing Code of the Philippines. Pinuna niya ang di umano'y tahasang pagwawalang bahala ng PhilHealth sa batas at question din niya kung bakit nag-disburse ang PhilHealth ng mga emergency payments sa mga ospital na nasa lugar na walang mataas na kaso ng COVID-19. Sinubukan natin hingi ng pahayag ng Department of Health ukol dito, ngunit hindi pa sila sa atin sumasagot. Ako si Michelle Giliang, nag-uulat para sa Gising Na, live na mapapanood sa Teleradyo Bandido TV, simulcast via DZRJ 8:10 a.m. at naka-livestream din sa Facebook pages ng DZRJ, RJFM at ang pahayagang Daily Tribune. Balik sa inyo. Maraming salamat, Michelle, at magandang umaga sa iyo. At kumusta sa iyong mami? Mami magandang umaga sa iyong Mami Agripina. Alam mo, hindi ko maintindihan tong PhilHealth Di ba ang dami-dami nagre-reklamong ospital na hindi sila nababayaran? Yun na nga. Yun na nga. Pero silang 15 million advance payment
sa mga ospital na mababa ang kaso ng COVID. Ano ba yung ginagawa nyo? Aba, parang ano yan, parang ang hirap i-explica Oo, no. parang hindi ko, merong malaking disconnected. Diba? Oo. Ang maraming pribadong ospital, nito lang nakaraang ilang buwan, I think the last 2 months, ang nagrereklamo at gusto nang kumala sa PhilHealth, sa kanilang accreditation sa PhilHealth, dahil nga ang reklamo nila ay hindi nababayaran yung kanilang mga serbisyo, binabayaran man nila yung kanilang mga staff. At lalo na nung panahon na busy sila sa pag-attend sa mga lumulobong kaso ng COVID. Noong surge dahil sa Delta variant. Oo, tapos meron pala mga ganitong mga kaso na mga ospital na advance disbursement. Yes. Na advance, hindi pa na-i-render yung serbisyo, binayaran na at hindi maliit na halaga, 15.5 billion pesos. Ko, ang laki naman diba? nun. Kung hindi sila nag-disburse ng advance disbursement sa mga ospital na to, di nabayaran sana yung mga ospital na nakapag-render na ng serbisyo at nakapag-release na ng mga pasyente na ginamot nila at binigyan na ng lunas sa mga sa kanilang siguro mga karamdamang dinulog sa kanila, no? At wala sana problema sa sa pagrereklamo yung threat ng ibang ospital ng hindi na sila magpapa-accredit sa PhilHealth. Oo naman, dahil importante po kasi yung serbisyo ng PhilHealth na yan. Naalala ko nung nakaraang taon, nung ma-hospital yung asawa ko, ay talaga naman nakatulong yung PhilHealth sa pagbaba. Dahil miyembro ako ng PhilHealth, nabawasan yung bill namin sa ospital. Pero kung magkakaproblema ang PhilHealth, paano na yung mga umaasa sa kanilang serbisyo na baka ma-endanger yung kanilang pagpapa-ospital, baka magkaproblema sa pagbabawas sa kanilang mga bayarin. Lalo na yung mahihirap nating mga katribo. Kaya dapat naman sana ayusin yan ng umayos kayo, ha? Pero sa ibang panayam naman, sinabi ng PhilHealth na meron na mekanismo to reimburse this advance disbursement. Kaya lang yung mekanismo nila ng alleged reimbursement is pa rin ikakaltas na lang kung sakasakali merong pasyente na magpa-ospital sa nasabing ospital na merong binigyan na advance payment, kakaltasin na lang doon. So hindi pa rin ibabalik ng yung pera. Kumbaga nasa ospital na yung pera, ngayon gagawin na lang natin ng PhilHealth is kapag may nag-ospital, sige, awas nyo na lang. Aawas na lang. Aawas na lang. Naku, parang may mali sa sistema. Dahil mali, at they will have a hard time justifying that. Ang isa pang naging issue diyan, may yung kanilang reconciliation ng records, mukhang may problema. Dahil kaya raw nagrereklamo yung mga ibang ospital, nung tiningnan nila, dahil medyo may delay yung pagpasok ng pera doon sa mga nagbigay ng serbisyong ospital, tinitingnan nila sa record ng PhilHealth na i-forward na sa kanila yung pondo. Pero sa kanilang record, wala pang dumarating. Kaya nagkakaroon ng problema. Kaya siyempre, lalo na po itong mga maliliit na pribadong ospital, na totoo namang nagserbisyo, totoong nangalaga sa mga may pasyenteng may COVID-19, totoong nagbayad sa kanilang mga staff, mga dinagdag na nurse, na kailangan ng panahon na yon. Paano naman itong mga ito? Kung hindi talaga maibibigay sa kanila yung karampatan nilang natanggap. At saka bakit binigyan, ang pinakamalaking question dyan, bakit nila binigyan ng payment yung mga ospital na unang-una bababa yung kaso ng COVID-19 sa kanila. Pangalawa, wala pa namang serbisyo di ba? Wala pa silang invoice or billing sa PhilHealth. Bakit nung babayaran ka agad? At hindi nyo kasi pera yan Pera ng taong bayan yan. Oo, pera naman wala ng kayong kontribusyon. karapatang gastusin yan sa personal na kagustuhan. Diba? Sa isang banda naman, binibigyan natin ng benefit of the doubt ang PhilHealth dahil paminsan-minsan po mayroong lag time between the records na maibigay sa COA at yung panahon na binusisi nila yung mga records. At maaari namang meron silang justification. Pero hanggang ngayon po, bagamat tinry namin kunan ng pahayag ayon sa aming reporter, ang side ng DOH at PhilHealth hanggang ngayon ay wala pang tugon na ibinibigay. The only justification they gave us was the circular issued last year, 2020. Oo, pero ang circular, silang nag-issue Pero meron ngang batas, di ba, na binabaga si Congressman Kimbo na yung mga advance payments, lahat ng government transactions, should be signed or be
allowed by the President. Only, di ba? Oo. Pero, Even their circular is questionable. ano bang ibig sabihin sa Tagalog ng circular? Pinapaikutan? Oo, pinapaikutan. Hindi talagang gano'n. Ay, circular eh. Circular. Paikot. Pinapaikutan. Chubibo tayo. Gusto ko yung chibibo. Kaya, Chibibo? napatutukan talaga hindi lang nating mga mababatas, pati ng COA, yung ginagawang yan ng PhilHealth, sapagkat napaka-importante pong institusyon ang PhilHealth. Lalo na ngayong panahon ng pandemya. Napaka-importante sa taong bayan na magtiwala sa ating healthcare system. Nakakatakot na nga magkaroon ng COVID kasi Tapos ganun unang-una, ang una-una concern ng mga tinatama ng COVID, yung gastos napakalaki. Oo, Pag-hospital ka, milyon. Naalala ko yung totoo mga yan. unang yung mga unang naging pasyente ng COVID na milyon Milyon, totoo yun. talaga. Totoo yun. Di ba sila Senator Alvarez? Sila Harrison Alvarez, di ba? 6 million each, sila mag-asawa. Tapos yung mga private, 3.5 million yung Oo, bill nila. milyon talaga ang Milyon. ginastos. At ito pa, masakit nung panahon na yon. Dahil sobrang puno ang mga ospital, kulang yung mga nurses, nakita natin yung mga kaso katulad nung namayapang singer na si Claire de la Fuente. Yun, na diba? may kaya naman. Yes, pero... Na namayapa dahil naghihintay sa labas ng ospital na para mabigyan ng medical Nasa 10 siya, attention. nasa 10. At pinasok lang siya sa ER, ER pa siya pinasok. Too late na Nung yun. naghihingalo na siya. Oo, kaya nga nakakalungkot na ngayong panahon na kailangan ng kumpiyansa ng ating mga katribo sa ating PhilHealth at sa ating medical system, ay lumalabas tong ganitong mga issue. Ayan, pero, anyway, magpapasko naman. Sana maging maayos, maisaayos na yan. Oo naman. Sana ipapasko niyo sa amin yung inyong kanyang kabutihang loob. Ayun, ipapasko niyo sa amin na ayusin yung sistema yan. nyo. Para wala nang gusot, ika nga, sa ating mga healthcare systems at pagbibigay ng bayad sa mga ospital na nagbigay ng serbisyo. Ayan. Pero mga katribo, bagamat medyo umiinit ang ating pakiramdam sa kabila ng malamig na panahon dahil sa balitang yan, gusto rin namin ipaalala sa inyo na mayroon tayong iniwan sa inyong I Speak of the Day. Ang ating katanungan, pabor ka bang iparehistro ang SIM card mo? Ayan mga katribo, ibigayan yung mga komento sa aming number 0968-670-4650 at syempre, mag-comment na rin sa aming Facebook page na Daily Tribune. At syempre mag-shoutout ulit tayo sa ating mga televiewers. Of course. Good morning sa aking batchmate nung high school, si Jufri Sapiter. Oh. Good morning sa'yo. Good morning, good morning. At good morning sa batch 87 ng Vimapa High School. Ayan. Kasi dapat mag-Christmas party kami this Saturday. Usually ginagawa namin sa school namin. Ang problema ngayon merong circular naman. Paikot din. Civibo na naman. Ang DepEd na bawal muna magkaroon ng mga mass gathering sa loob ng eskwela. Ayun naman. Wala kaming venue. Pasensya na. Nagli-limited classes na nga. 13 lang yung pinapapasok. Dadagdagan nyo pa. Good morning din kay Ritz Morales. Good morning sa'yo, Ritz. Good morning. At pero, siyempre ngayong araw na ito, gusto kong batiin ang aking panganay na anak na si Lauren Marie Pelobelio, nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Oh, Happy birthday! Happy birthday! Ba yung nagbabalay? Siya yung panganay. Yung nagbabalay na, yung isinasama ko rito, yung doon. Okay. si Lani Grace, ay nagdiwang ng kanyang kaarawan noong nakaraang December 5. Ilan taon na ba ang panganay mo? 24. Oh, okay. Alright. At siyempre, nagdiriwang din ang kanyang kaarawan nga ng kasamahan natin sa trabaho. At madalas kong nakakasama noon sa beat si Pia Arcangel. Oh, okay. Ayan. At happy birthday din sa aking tita kahapon. Ayan, happy birthday! Happy birthday! Okay, at sa ating pagbabalik, aalamin na natin ang opinion ng ating mga viewers. Kaya naman, tumutok lang sa... Gising na! Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Chris Masaya, pagsama-sama.
Katribo, hanap mo ba ay food to satisfy your cravings, essential products o ano paman? Sagot ka namin dito sa tindahan ni Tarsi. Halina't tuklasin, kilalanin at alamin ang kwento sa likod ng iba't ibang produkto at negosyo mula sa ating Pinoy local entrepreneurs na tiyak papatok sa'yo. Samahan natin si Tarsi simula November 16 na mapapanood sa programang Gising na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune at Tribune Now on YouTube. Botomoto Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage. Chris masaya, pagsama-sama. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Muling nagbabalik ang Gising na! Para sa ating weather and sports news na reto si Ginoong Vernon Velasco. Pasok, Vervi! Magandang umaga mga katribu at sa inyo dyan sa studio. Magiging maulap ang kalangitan na may kaakibat na kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Eastern Visayas, Surigao Provinces, Dinagat Islands at Davao Oriental dala ng shear line o ng trough ng low pressure area. Sa Aurora naman at hilagang bahagi ng Quezon kasama na ang Polillo Islands, Camarines Provinces at Catanduanes ay magiging maulap at maambon din dala naman ng amihan. Sa Metro Manila at mga nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may kasamang isolated light rains bunsod din ng amihan. Ang localized thunderstorm ay magdadala naman sa nalalabing bahagi pa ng Mindanao ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kasamang isolated rain showers. Ang temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa pagitan ng 28.6 degrees Celsius at 20.0 degrees Celsius. Samantala sa balitang sports, isinalaysay ni Arwin Santos ang bagong kabanata sa kanyang makasaysayang karera sa pagsasagupa ng Northport at Alaska sa pagbubukas ng Philippine Basketball Association Governors Cup ngayong araw sa Inares Sports Arena sa Pasig City. Magaganap ang aksyon alas 3 ng hapon kung saan ay formal ng susuotin ni Santos ang bagong uniforme sa unang pagkakataon. Aksyon din sa umatikabong opening day doubleheader ang dating kupunan ni Santos, ang San Miguel Beer na sasalubong sa NLEX sa 6 p.m. nightcap. Ang beermen na nagpakawala sa mga veteranong sina Santos at Alex Cabagnot sa off-season ay magmamarcha with fire in their eyes kasama ang import na si Brandon Brown. Sasamahan ni Brown ang rock solid crew ni na June Mar Fajardo, Terence Romeo, Marcio Lassiter, CJ Perez, Mo Tuatua at mga bagong manlalaro na sina Vic Manuel at Simon Enciso. Sinabi ni San Miguel coach Leo Austria na ang season-ending conference ang pinakamahirap na ipanalo para sa kanila kaya doble ang kanilang pagsisikap para mabawi ang karangalan. Ngayon ay umaasa si Austria kay Brown na hindi estranghero sa liga matapos palakasin ang Phoenix Super LPG noong 2017. Ngayon pa man, nakatuon ang lahat sa koponan ng Northport. Matapos ang malamyang performance sa Philippine Cup, malaki ang pag-asa ng Batang Pier nang kunin nila ang journeyman na si Cameron Forte para makasama sa frontline na binubuo nina Greg Slaughter, Jamie Malonzo at Santos kasama na rin sina Robert Bolick at Kevin Ferrer na namamahala sa backcourt. Yan ang latest sa sports at sa weather. Balik sa inyong tatlo. Maraming salamat, Vivi, sa iyong ulat panahon at ulat palakasan. Ayan naman talaga. Tama, palakasan naman talaga yung Tagalog. Palakasan. No, parang sa gobyerno yun. Palakasan. Marami sa gobyerno yan, palakasan. Kahit naman saan, hindi sa gobyerno, ano ba kayo? Kahit saan. Ganun ba? Parang tayo lang, parang ano lang, everywhere. O, ganun yun. Kaya nga nagiging may pagka, iba na yung attitude ng mga katribo natin minsan sa gobyerno dahil doon sa karaniwang perception na basta gobyerno merong korupsyon, merong palakasan. Dapat siguro baguhin na rin yung tawag natin sa Tagalog sa mga opisina. Ano? Bakit? Ano bang tawag natin sa Tagalog sa opisina?
Yun na yun, opisina. Tanggapan. Hindi, Tanggapan. tanggapan. Oo. Talaga naman tanggapan nila sa Bureau of Customs, sa DPWH, sa BIR. Maraming tanggapan Tama. Agree naman ako dyan. Agree ako dyan. Palitan na natin yan ng mas karapat dapat na pangalan para hindi naman nagkakaroon ng ibang kahulugan. Ayan. At alam mga katribo, siyempre matapos kaming magdiskusyon ng kaunti rito, hindi namin kalilimutan hatid sa inyo ang mga balitang Tarsito. Ito po ang ating balita ngayong araw na ito. Ang ating pinamagatang ear plague. Ito po ay tungkol sa mga tenga at pandinig. Aba, akalain niyo ba namang sa Russia ay nagkaroon ang isang ginoo ng alagang pusa na 4 ang tenga. Dalawang pares ang tenga niya. Hindi naman ito nakakadagdag sa kakayahan sa pandinig ng pusang ito. Pero, ang pusang ito ay sumikat sa social media matapos i-post ang kanyang kakaibang katangian. At kaya umani ng maraming views ang pusa at napamahal sa mga netizen. Pero sa India naman, dahil din kaugnay sa mga pangyayari sa tenga, isang magsasaka ang nagreklamo nang mamatay ang marami niyang manok na umanay dahil sa ingay na ginawa ng kanyang mga kapitbahay na nagdiwang at meron pang banda. At dahil daw sa ingay ay namatay ang mga ito at nang suriin nga ng veterinarian, nalaman na ang mga manok ay namatay dahil sa heart attack. Heart attack, dahil daw sa sobrang ingay. Kaya naman nagreklamo sa korte ang nasabing magsasaka at para naman maiwasan na ang pagtatalo ay nagkaroon na lamang sila ng amicable settlement. Pero medyo hindi maganda ang nangyari sa isang ginoo na nagreklamong tila nawawala ang kanyang kakayahan sa pandinig sa kaliwa niyang tenga. Kaya nagpunta siya sa isang doktor. Nako, para katribo, pasintabi sa mga kumakain ng ngayong araw na ito. Nang suriin po ng doktor, nalaman na may isang insekto na nakapasok sa kanyang tenga at doon na binawian ng buhay. Na ngayon ay nagbara. Kaya naman, siyempre, humihina na ang pandinig niya sa kaliwang tenga. Kaya ang payo ng doktor, kung ito pala kasi ay parang farmer na umaakyat sa mga puno para manguha ng bunga. Ang payo ng mga doktor, kung gagawin niya ang kanyang trabaho, maglagay ng bulak sa kanyang tenga para hindi na mapasok pa ng mga insekto. Basta yung bulak ilagay sa tenga. Huwag sa ilong. Yun. Kaya naman, di ba? Diliwanag ang bahay niya ron. Yung pagkabingi, lalo sa ating mga katribong ay persons with disability, hindi naman yung kabawasan sa kanilang pagkatao. Meron ako nakita isang post sa social media na isang crew member ng isang fast food, may nakalagay na he can't hear but he can't write. May nakalagay sa kanyang ID para malaman ng mga customer na hindi sila nakakarinig pero maikukuha nila ang kanilang mga order sa pamamagitan ng pagsusulat. Kita nyo, napakasipag pa niyan. Samantalang marami tayong nakikita na gusto na lang manghingi sa kalsada, ay ang lalaki pa ng katawan, di ba? Tama. Pero pag ikaw siguro ay parent na may anak na may problema sa pandinig, siguro ay lalo na kung hindi maganda ang... Siyempre, pag kami mga ganito, minsan nagkakaroon ng problema sa kanilang attitude at pag-uugali. Pero, ang hirap sigurong payuhan na makinig ka sa akin. Ayan mga katribo, ang ating balitang Tarsi sa araw na ito. Ayan, makinig tayong lahat sa payo ng ating mga magulang. At narito naman ang mga programang dapat niyong abangan ngayong araw na ito. Una dyan ay ang Perfect with Dina Ventura at Francine Marquez na makakasama ang marketing manager ng Sinovate Pharma Corporation na si Kimi Abapo at ang internal medicine doctor at functional medicine practitioner na si Eka Lorenzo MD na tatalakayin ang live food mamaya alas 2 ng hapon niya sa mga katribu. Pagdating naman ng alas 3:30 ng hapon ay ang programang Kalingang Katribu Health and Wellness ni Miss Cory Quirino kung saan makakasama niya ang parapsychologist na si Mr. Jaime Licauco. Parapsychologist, sorry.
upang pag-usapan ang remote viewing. Aba, yan. Matagal ko sinusubaybayan si si Jaime Licao ko dahil sa kanya mga column tungkol sa mga duwende, sa parapsychology, ay mga multo. Ayan, at marami siyang expert sa paranormal phenomenon, ika nga. Ayan, nag-interesado tayo diyan ng mga ilang araw at ilang panahon. Pero ngayon, talaga naman bata pa tayo lahat. At honest pa tayo. Ngayon mga katribo, puntahan at alamin na natin ang featured business at products sa tindahan ni Tarsi para sa araw na ito. At para dyan makakasama natin muli ang ating katribong si Venice Bautista. Pasok, Venice! Naku, ayun na naman. Magandang umaga, Roy, Attorney Leah, and Comfy. And good morning din sa ating mga katribo. For today's episode ng Tindahan ni Tarsi, pumunta naman kami sa Pasig para sa The Murang Seafood Platter. And with me today is one of the owners, Miss Hazel Gapus. Good morning. Thank you for having me here. So tell us about this venture. How did it start and bakit ito po yung napili nyo? Okay, so just like my other businesses, it really started nung pandemic. Okay. So during the pandemic, of course, we were all stuck at home. At ako, I'm a beach bum talaga. Parang I almost work at the beach. Hindi pa uso ang work from home. Nasa beach na ako, nag-work from home ako sa beach. So, hindi mo ako makikita sa city. Lagi ako nasa beach. And people who know me know that. So, nung na-stuck tayo, nung pandemic, ang una kong na-miss, seafood. So, yun ang una kong hinanap. I see. And I see that I'm not the only one with that problem. Marami kaming mga nami-miss ang beach. I think na-miss mo din ang beach. Yes, sobra. Diba? So, ang dami naghahanap ng seafood. So, I said, why not na, you know, offer it to the people na nahihirapan na maghanap ngayon ng mga supplies ng seafood, nag-crave ng seafood. So, now, we came up with the Murang Seafood Platter. Of course, during the pandemic, everyone is having a hard time. So we had to keep it at a minimum. Murang-mura siya. And also, we wanted to give back during the pandemic sa mga nangangailangan. So really, our intention was to help yung mga riders, yung maraming nahirapan before yung mga families. So our intention was really as a food drive. So our proceeds are going to the riders. Nagpapa-food meals kami, ganun. And we're still doing it now. We are collaborating with mga mga charities to do that for us. So we are very grateful sa mga nag-order sa amin kasi you're also helping a lot of families. Ayan. So how much po ba yung ganito? This is actually during holidays. It is on buy one take one for 5,999. That's buy one take one. It will feed 8 to 10 people. So we will soon be with Grab Food, and we will cater to mga solo meals. So we will have as mura as 500 pesos lang. You get either a lobster or a crabs from Rojas, or the mixed seafood platter if you want na meron ka ng crabs, meron ka ng shrimps, meron ka ng mussels, may corn, may potato. So yun, we will always keep it murang-mura for the public. So talagang siya, you mentioned Rojas, so I'm guessing and assuming na fresh ito pag sinaserve? Yes, also the reason why, lately lang kaming pumasok ng Grab with mga on-demand orders kasi this is really pre-ordered. We need to know your final order the night before kasi we have to forward that to the fishermen in Rojas. Madaling araw, babiyahe sila. It will arrive in Manila at around 6 a.m. to 7 a.m. Straight to our kitchen here in Pasig, and we cook it fresh for lunch. Ayun na nga, mura na, fresh pa, di ba? The quality is still there when they serve it sa inyo. So, do we have any more like varieties? And then, siguro like talk about a little about the prices. Ganyan. Okay. So, we start at least 500 pesos. That's our cheapest platter. So, you could have lobsters with that, or you could have crabs, or you could have the mixed seafood. Tapos, we are also selling our bottled products. We have mga taba ng talangka. Yun naman, taba ng talangka. Yun naman, we are supporting a small family in Pampanga. Okay. Yes, so the more you order, the more you support the families there in Pampanga. So we urge you to hopefully order from them. Tapos we also, ang
ano namin, ang sauce namin, it's bestseller. It's a Cajun sauce. Now we call it the secret Cajun sauce, pero we have opened it to the public now. We are selling the Cajun spice. All you have to do is add butter and add garlic. Pwede na siyang pang ano. It's an all-around sauce. You can use it for chicken, you can use it for seafood, pwede pang topping sa rice, anything. So, ang ganda lang kasi diba, like, busog ka na nga, satisfied ka sa cravings mo, nakakatulong ka pa sa mga, you know, the people who need help. Yes. Yeah. So, would you like to invite our viewers to try your products? Yes, you can find us on Facebook and on Instagram, The Murang Seafood Platter. We also have a website, www.themurangseafoodplatter.com. So you could order straight from there. If you're not from Philippines, that's definitely okay because we accept credit card and debit card via our website. So if you are from outside Philippines, you can order for your loved ones and we will deliver it straight to their home. Ayun. Thank you so much, Miss Thank you for having me. I enjoyed this so much. I really like yung product tsaka yung may charity pa nga, diba? Like, it's all around talaga tong seafood platter na to. Ayun. So, mga katribo, once again, abangan nyo kami sa mga other episodes para sa more products ng tindahan ni Tarsi. I am Venice Bautista, nag-uulat for Gising na. Back to you guys. Ay, nako, Venice. Ang sarap-sarap ng bibigyan. Talaga ko, Venice talaga. Lahat galing ka sa akin mamaya. Ay, nako. Ang medyo mura, 1,600 yung... Tapos lobster? Lobster. Tsaka yung seafood platter. Naku, kasarap naman. Sino kaya magpapadala sa amin yan sa Pasko? Antayin natin. At ngayon naman, alamin na natin ang opinion ng taong bayan sa ating Ice Pick of the Day na ihati na nagbabalik na si Chirk Liz. Pasok, Chirk! Iwas Street sa Barangay Lawas, Malabon at itinatanong nga natin sa ating mga katribo dito kung anong opinion nila sa ating Ice Pick question of the day. Pero po pangalan nila? Nathaniel Ricampo po. Nathaniel Ricampo po. Ilan taon po? 55 po. Aba, kayo po ba sa palagay nyo dapat na pong i-register yung mga SIM cards? Opo, dapat lang naman po para maiwasan natin yung mga gumagawa ng hindi maganda, matitrace ka agad, at saka maiwasan yung pag-i-scam sa mga iba-iba pong mga tao. Aba, may babatiin po ba kayo? Shout out na lang po sa Ceros District Bank siya po. Ay, ano po kami po dyan? Ayun. Visit na lang po kayo rito araw-araw ng bukas eh. Aba, ayun pa. Kayo pa, ano po pangalan nila? Kayo kasi, kuya? Ariel Robato. Ariel Robato. Ilan taon po? 19. 19. Kayo po ba sa palagay niya ay dapat na po bang i-register yung mga SIM cards? Opo, dapat na i-register na po yan kasi marami na pong naloloko dyan eh. May babatiin po ba kayo? Pinabati yung mga taga-dosi. Kaway ka mo naman dyan. Shoutout sa mga kaibigan mo dyan. Ayun, at 17 days na nga lang ay Pasko na, kaya advance Merry Christmas sa lahat ng taga-McDonald's sa 153 store at happy birthday sa ating ko sa kay Irene Almadin. At muli, ikaw inyong katribo si Greg Balagtas na nag-uulat para sa Gising na Back to Studio. Chirk, salamat, Chirk, sa iyong ulat at sa ating mga Ice Pick of the Day ng ating mga katribo. Tanungin ko naman kayo dalawa. Papayag ba kayo na iparegister yung mga SIM card kahit yung mga prepaid? Ako payag ako for security and, you know, safety reason. I will. Marami na talagang dapat nang gawin talaga yan. Marami nang gumagamit yan sa parang, kumbaga, merong GPS, parang in a way GPS rin na yan para makita tayo. It was sa deterrent sa mga krimen na yung mga online scams, no? mga text scams, dami yan. Nang bibiktima dahil ginagamit yung mga text na yan at saka mga messages. Hindi lang, even yung mga illegal transactions or yung mga underground activities. Kapag naka-register ka, 'di ba? Madaling ma-trace kung meron kayong ginawang kalokohan. Illegal na ba ngayon yung mga minero? Gumagawa ng underground activities. Saka yung mga gumagawa ng mga ilalim. Ayaw ba ilalim activities. Kaya paano yung paililim tumingin? Ayan mga katribo, matapos po namin ihatid sa inyo ang Ice Pick for the Day. Siyempre, hindi namin kalilimutang ihatid sa inyo ang balitang showbiz. At sino pa maghatid niyan kundi ang ating
Darna Gimsancha na ibig sabihin ay darling natin. Perfect! Tama, dahil tama, Darna. Darna ang bato, ding. Hindi, bading ang bato. Anyway, tamang-tama ating showbiz news ngayon kasi may kaugnayan sa Darna. Dahil Janela Salvador nag-aalaga ng ahas. Akala ko ano eh. Ano? Bulate. Bilang paghahanda para sa Valentina Rosa, ayun nga, sabi ni Catherine Bungroy na ako ay Darna. Ipinakilala ni Janela Salvador sa mga tagahanga ang kanyang bagong alaga na tumutugma sa kanyang papel bilang supervillain buhok ahas na si Valentina sa darating na Mars Ravelos Darna na TV series. Sa kanyang official Instagram page ay ipinakilala ni Janela sa kanyang mga followers ang kanyang bagong pet na si, ang tari ng name, Sosyalan, Versace, o diba? Sting! Makikitang nakikipaglaro si Salvador sa 5 buwang gulang na reptile habang gumagapang ito sa kanyang mga braso. Inanunsyo ni Salvador na gaganap bilang Valentina sa isang casting event para sa ABS-CBN noong nakaraang buwan. Ang karakter ay ang kalaban syempre ng Filipino superhero na si Darna mula sa orihinal na mga comics na gagampanan ni Jane De Leon. Ibinunyag naman ng direktor ng serye si Chito Ronyo na pinahanga siya ni Salvador nang mag-audition siya para gumanap bilang Valentina. Kaya naniniwala siyang mabibigyan ng justification ng aktres ang supervillain iconic role. Biniro rin niya na ang paparating na serye na Darna ay magpapabago sa supervillain. Bukod kina Salvador at De Leon, ang mga naunang inihayag na miyembro ng cast ay kinabibilangan ni Iza Calzado, Joshua Garcia, Sijen Haranilla at iba pa. Ang Mars Ravelos Darna na TV series ay nagsimula pala mag-taping noong November 15. Hindi pa nga lang ina-announce kung kailan ito ipalalabas. Ayan. At yan ang aking balitang Darna ngayong araw. Ayan naman. Yan ang paikot-ikot. Darna! Bading ang bato! Nasa akin yung bato. Habulin kayo ni Senator Batol. Sige kayo. Siyempre, maganda naman na mukhang marirevive. Merong yung sa US, merong The Avengers. Marvels. Pero tayo, merong Ravelos. Meron tayong Mars Ravelos. Mars Ravelos Universe. Di ba? Meron silang Avenger series, iba pang mga superheroes na patuloy na kumikita at pumapatak sa takilya. Kahit may pandemic uso yung remake. Pero maganda kasi pa yung production value ng Marvel series na pinagagawa na. In fact, pero nagsimula lahat yan kay Iron Man eh. Kung hindi nagtagumpay yung Iron Man, manonood ka ba nung Doctor Strange, di ba? Yung Ant-Man, hindi mo pa panonoorin yun eh. Pero dito sa atin, ano ba yung mga, di ba tayo may mga superhero rin? Sino-sino ba yung mga superhero natin? Malibang kay Darna. Si Bato, superhero. Yung Captain Barbell. Yung Captain Barbell. May Captain Barbell. Si Gagamboy. Gagamboy. Si Elastic Man. Elastic Man, ito. Yung Planggana, yung title ng movie na yon. Yung Inday and the Golden. Inday Bote. Ayaw ba sa ganon? Tapos meron pa tayong si Pedro Penduko. Tama. Pero yung Elastic Man, mukhang ginaya lang ng Fantastic Four eh. May isang karakter sa Fantastic Four na mukhang ginaya lang si Elastic Man. Mas nauna tayo. I'm not sure kung consider as superhero yan. Gusto ko yung si Romnick, yung Pardina, with Cheryl, yung Duwende. Gusto ko yung movie na yan. I love that. Gusto ko dati isang pelikula yung lumilipad na batya, yung kay Aping Daldal. Yung batya, may umilipad siya, batya siya. Pero sana nitong yung old movie. Pero in fairness sa Darna, yung pelikula, may favorite ako dyan. Di ba may kalaban siyang parang malaking palaka ba yun? Malaking palaka. Yung gusto kong Darna, yung malaking palaka. Darna ni Vilma Santos. Meron pa yung Darna and the Giants, di ba? Si Max Alvarado ba yung Giant? Or I can't remember sa yun, yung mga ganon. Talaga namang masarap kasing manood ng mga, namimiss natin yung panonood ng pelikula. Yung mga old. Meron, naalala ko meron pa nung Anak ng Bulkan. Si Ace Verhel, tsaka si Fernando Poe Jr. Diba meron remake yun, diba? Bata pa sila nun, no? Remake yun eh. Bata pa, naiyak ako doon sa movie na yun. Ano ba yun? Anak ng Pinatubo?
ng Alboroto. Anak ng Taal. No, alaga siya ng Isberhel, yung agila. Lumaki ng husto. Kaya mga katribo, siguro dapat tangkilikin din natin yung mga pelikulang Pilipino. Lalo ngayon magdi-Disyembre. Yun nga nakakalungkot. Kasi meron akong naging classmate nung high school. Ang negosyo nila ng pamilya na is mag-produce ng pelikula. Mga small-time producers. Ang naging problema nila, wag naman sanang sasama ng loob, yung mga may-ari ng mga malls. Nung nagtayo na ng mga sinihan sa mga malls, yung mga sinihan sa labas, sa Rec, sa Cubao, namatay lahat yun. Cinema houses, kasi yung mga moviegoers nagpupunta na lang sa mga malls. Kasi when you go to a mall, nandun na lahat. Magsha-shopping ka, kakain ka, tapos magde-date kayo ng sino mo gusto mong i-date. Tapos doon na ka ba doon sa sine. And then yung mga malls, yung mga mall owners naman, kinokontrol nila yung mga pelikulang lalabas lang sa kanila. Yes, tama. So kapag ka 2 days hindi ka kumita, tatanggalin na yung pelikula mo. And they have full control kung ano yung klaseng movie ang lalabas lang dyan. So nawalan sila ng hanap buhay. Kaya nawalan tayo. Di ba dati every week mayroong bagong local movies. Pero wala na eh. Wala. Kasi ang nakakapag-produce lang yung mga malaki producer na kayang kayang mag-produce at bumili ng maraming movie, isang mall, meron yung 12 movie houses. Kukuha ka ng dalawa. Yung iba kasi nilalagari yun eh. Pero ang isang nakikita nating silver lining. Inaalala natin yung pinilakang tabing. Ang silver lining ngayon, sa mga bagong technology, kahit sino po pwede nang gumawa ng pelikula. Yung camera mo lang ngayon, pwedeng 4K. Yung digital na. Hindi mo na kailangan mag-hire ng napakaraming crew, di ba? At pwede ka na rin magbenta sa mga ng independent na pelikula tulad sa Netflix. Kaya kung talagang, if you're really creative and you have the talent to make quality films, pwede ka na ngayong lumaban kasi nagkaroon din ng democratization yung paggawa ng at saka yung kasi dati mahalang yung produce ng film. Kanila lagari yan eh. Ngayon dahil because of the technology, kaya mo nang i-copyhin digitally yung mga copies mo. I-distribute, pwede mong distribute sa mga movie houses. Marami nang pwede kasing magawa digitally doon sa mga pelikula. Anyways, panoorin pa inggan at browse at basahin ang gising na sa Teleradio Bali TV at silang Sky Cable channel 2 to 40 plus boxes, GMA for the box, OTT boxes, Simulcast, o DZRJ 810 AM, Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Tribune.ph sa internet at pahigang Daily Tribune. Ang gising na! Kaunahan ng Omni-Media Program at lagi niya makasama sa almusal. Napapanood mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang 9 ng umaga. At para sa ating quote of the day, beautiful things happen when you distance yourself from the negative. Sa mga negative. Iwasan ang negative na mga tao, mga pangyayari. It won't help you at all. At iyan ang kabuuan ng ating balita at storya ngayong umaga. Samahan niyo muli kami bukas para sa mga latest news and happenings. Ako si Katribong Kim Sancha. At ako si Katribong Coffee Manalo. Ako naman po si Katribong Ray Palabello at ito ang Gising Na! This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Ang bayan kong Pilipinas, hirap ang dinadanas. Sari-sari ang problema dahil sa pandemya. Matapang ang Pilipino, matapang tayo. Kakayanin natin to, kaya natin to. Like Andres Bonifacio, he is our hero. Hindi atakbo, hindi atakbo. Nandiyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Supreme
buwan ng pag-asa. May pag-asa. Malapit na ang ginhawa. May ginhawa. Mawawala ang pandemya. Mawawala na rin yan. It's gonna be okay na. Okay na, okay na, okay na. Nandyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Supilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba? Nandyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Supilin na ang pandemya. Magpapaturok ka This ba? public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Magpabakuna kayo.